So since pataas nga ng pataas ang presyo ng gasolina netizens, magche-check tayo ngayon ng mga electric vehicles or specifically dahil nasa Bike Fest tayo, mga electric scooters. So, check tayo, sir. Hello sir. Ano pong name niyo, sir? Dilon Ivan Enriquez, Ecotour Philippines. Pakilala ko lang po yung Ecotour Philippines. Ecotour Philippines since 2017 dito sa Pilipinas. Isa tayo sa mga electric motorcycle na nire-registro. And then, si Ecotour, okay na okay ngayon kasi ang taas ng presyo ng gasolina. Tumutulong tayo sa mga riders natin. Ito mas lalo tong bago nating variant na E120. E120. So, anong special about dito? Motorsiklo na talaga para din yung mga nakikita palagi natin sa daan. And then, 90 kilometers, 2.5 hours. Sa 90 kilometers na yun, sir, sa isang charge lang, 14 pesos lang ang makakonsumo sa kuryente. Tipid na tipid, tapos sir. Dalawang oras. Dalawang oras lang sa i-charge. Aantayin na ma-full charge. Para ma-full charge, sir. Pwede siyang gamitin sa pampasok, pan-daily. Wala ka nang pong problemahin. Ang pwede mo siyang i-charge sa normal outlet lang. Magagamit mo kaagad siya. And then, yung locks niya, poging-pogi. Kasi mukha talaga siyang barako sa daan. And then, add ko lang din, may self-regenerative charging din siya. Paano yun? Paano If ever, pare, yung motor natin, nasa 70%. Okay. Mag-automatic siya. Mag-charge siya mag-isa pag naka-freewheel and then naka-brake. Okay. Pag naka-freewheel ka sa pababa, so kapag hindi ka umipiga, meron yung nag-charge siya mag-isa. Dagdag ko lang dito, sir, may GPS din to. Okay. If ever, pare, eto sir, walang tunog, madaling manakaw, di natin marinig pag pinaandar. May GPS to, pwede natin connect sa cellphone. Pag kinonect natin sa cellphone, pwede natin siyang i-shutdown sa mismong cellphone. And then, kahit nasa kanya yung susi, kahit nasa kanya yung battery, pwede siyang i-shutdown. Matitrace din, if ever, kung saan yung motor mo, kung saan naiwan. Makikita ka agad kung saan napunta yung motor mo. And then, ang gulong niya, di siya mahirapan. Ganda ng kanyang design, And then, motor na motor. ito yung itsura ng loob niya. So okay, malaki rin ang compartment natin. Ayan, ang tawag dito is lithium-ion battery. Okay, Removable, if ever nagtatrabaho tayo, yung tirahan natin nasa third floor. Okay. Pwede natin tanggalin, iakit natin, i-charge natin, 2.5 hours, may 90 kilometers na tayo. Malayo na kagad na pupuntahan natin. Okay. Kahapon lang, sir, may pumunta sa ating customer. 3 months na sa kanya tong unit niya. Okay. Tinanong ko sa kanya, sir, kamusta yung motor? Hindi ka pa ba binibiti? Hindi pa, sir. Tinanong ko siya, sir, sa isang linggo, ilang beses ka lang nag-charge? 2 beses lang. E di sa isang linggo, nagagastos niya lang 28 pesos. Okay. Grabe, ang tipid, pesos di ba? sa isang linggo, panalo. Tapos ang maintenance lang na ito, sir, brake pads lang. Brake pads lang. Brake Wala pa pads tong lang. langis-langis. Wala. Ang langis lang na ito, sir, sa ano? Gear. Sa preno lang. Sa preno lang. Brake liquid. Brake liquid. Kailangan bang mag-helmet kapag ito yung gamit? Yes, sir. Yes, sir. Okay, dahil nire-registro siya. Kailangan siyang helmet. Bago makapag-close tayo ng deal neto, ang una namin tinatanong, meron ka bang lisensya? Okay, kailangan din ng May lisensya. Kasi nire-registro natin to. Ang tawag talaga sa kanya is hindi na talaga tawag sa kanya e-bike. Electric motorcycle na. Electric motorcycle. Kasi bilis na talaga siya ng motorsiklo and then pwede na siyang gamitin sa mga main road. Hindi pa siya pwede sa expressway pero pwede siya sa EDSA, sa ibang mga main road. Okay. Kaya hindi ka na mahirapan na gamitin. Ayos. Pag papasok ka, mas tipid ka, tapos yung parking mo, yung mga parking natin sa ibang lugar, may free parking ng electric bike. Wala ka nang masyadong isipin. Yung ROI nito sobrang bilis. Yes, totoo. Ang galing. Especially ngayon talaga, ito yung nagpaputok dyan yung taas na ng presyo ng gasolina. Taas ng gas. Wala pa nga problema doon sa mataas Ang problema, pag wala ka na mabili. Oo, wala na mabili. So ito yung mga options natin. Tindig niya talaga pang motorsiklo na, pwede pang tagyan ng top box. 90,000. So I think yung mga delivery rider in the future, Kung gusto naman natin, sir, na mukhang bulky talagang itsura natin. Kung gusto natin malayuan naman. malayuan. Malayuan naman Okay. to. 128 kilometers. 90 kph. And then 2.5 hours lang din ang charging time. Ilan ang top speed? 75 kph. 75 kph. Tapos, ilan ang charging time? 2.5 hours lang. 2.5 hours lang. Full charge na. Parang cellphone lang Meron ka ng 128 kilometers, sir. Wow. Ito naman, sir, ang check natin. Yung compartment niya. Sobrang laki. Marami kang malalagay. Oo, ano? Ang battery niya nandito sa loob. Pwede mo siyang tanggalin, pwede mo siyang i-charge. Okay. May dalawa siyang option. Pwede mo siyang i-charge din dito. Directly? Oo. Okay. Para yung parking mo, mayroong saksakan. Okay. Pwede mo siyang i-charge dito. Yan, ito lang. I-charge mo lang siya dito, nasa akin. Tapos, maghintay ka lang 2.5 hours, meron ka ng 128 kilometers. Galing, oh. 14 pesos lang din ulit yung ano mo. And then detachable siya kapag third floor bahay ko, Third pwede floor, rin. Pwede pang tanggalin. Tapos, ang itsura niya, para siyang panlalaking palalaki. Oo, no? Bulking ang Bulky itsura na nga, niya. oh. Pero futuristic pa rin. Alam mo talagang electric. Futuristic. Ganda, oh. Ito yung hub motor. And then, may self-regenerative charging na din siya, sir. Yun din ang maganda sa kanya. Yung kapag nag-free wheel ka, nagre-regenerate. nagre-regenerate. Sa pansin ko, dalawa yung battery dito kasi dalawa yung battery. Makikita kagad kung ilang percent. Individually, makikita mo dito. At saka speedometer niya, fully digital. Yung isa din, fully digital. Ang galing. Tapos naked, no? Na Yes, sir. handlebar. May compartment din, disuse. Kaya ganun, kasi dito, kumbaga, wala siyang step-through na footboard. Kaya malaki na yung compartment niya. Compartment. And then, may abang na din May siya abang sa na din. dito. Kung gusto mo, sir, maglaki ng Top top box box, para bracket. Pwede na rin. hindi mahirapan. Pero ang slick no? Ako siguro, baka hindi ko to palagyan. Pero syempre, kung pang utility, palalagyan natin. Kasi ang slick
sleek nung kanyang pinaka-kapitan ng angkas dito. Tsaka ang lapad ng seat, pang ano na talaga, Pang dalawang tao touring, talaga. oh. Pang mahabang biyahe, no? Pambiyahin talaga. Kung makita mo talaga siya sa daan, hindi siya parang e-bike eh. Parang motor na talagang itsura niya. 185,000. 185,000. Pero pa ako isang pumukaw sa attention ko, ito, sir, ano ba to? May Ito naman ang sidecar, tinatawag namin, limited edition. 1:1 lang sa Pilipinas. Talaga? Nakapasadya siya, nakapasadya. 175,000, 80 kilometers, 80 kph, nire-registro na din. Okay. And then, yung 175,000 na yun, kasama na tong sidecar. Oh, so for sale din to? Yes, sir. Dito for sale din display to. lang. For sale- Aba, for pwede sale ko din to. sakyan? Pwede, sir. Pwede, Oh, pwede. kaya ba ako nito? Kaya, ba? Okay. Panghatid ng bata sa school. Di ba? Oh. Magandang maganda. Gaano kabilis? 80 kph yun, sir. 80 kph, oh, hindi makakaabala. Hindi sasabihin, oh, e-bike tabi. Baka overtaken ka pa nito nung sumasidecar, bumibanking, no? Pwede ba yun? Bumabanking. Ayos, no? Ayos na yung mga ano ngayon, electric motorcycle na, di ba? Mas Yes, correct sir. term. Kasi pag e-bike, akala nila mabagal eh. Electric motorcycle talaga sumasabay na rin sa mga motor sa daan. So, pero ang base variant niyan, ayun. Yes, sir. Ito yung mga ano niya. Iba Ito. naman to, sir. Iba naman pa yan, to. iba pa to. Ito naman, E2 Max. Ito naman, E2L. 135,000. 135,000 and then 80 kph, 80 kilometers din. Ang pinagkaiba dito sa mga ibang unit, pwede tayo mag-extra ng battery naman dito. 80 kilometers, pag nag-extra ka pa ng isa, 160 kilometers. Mas lalayo pa yung top speed o yung layo. range? Layo ng range Okay. niya. Naka-bin drive naman ang motor nito, nasa gitna. Okay. Kumbaga, same lang din siya, may regenerative charging, may GPS, pwede din siya i-registro. Pero ang itsura niya parang medyo maliit, parang Oo, medyo oo. girly Yes, oo. girly ang itsura niya, parang mas maliit. Parang Very mas, inviting ano, siya, yung pwede mo siyang i-park ng hindi ka maghahanap ng malaking space mo. malaking space. Madali lang siya. Ito napansin ko, sir, kasi yung iba kasi baka tumaas ang kilay dahil nire-rehistro. Pero nabasa ko, free LTO registration sila. So, 3 years yun, free. 3 years pa. 3 years yun, O, sir. 3 years ka na walang intindihan. Naranasan ko na yan sa motorsiklo ko. Nakalimutan ko na nga eh. Kailangan pala iparegister. Kasi napakatagal ng 3 years na yun, ha. So, wala na kayong intindihan, EDSS. After 3 years pa kayo mamomroblema ulit. Kaya yun yung isa sa mga pampalubag loob na hassle-free na, kumbaga. Mas maigi na rin na LTO registry na para pwede yun sa mga EDSA, di ba? Yes po. Yun nga lang, syempre, yung license ninyo, huwag nyo itapon, ha? Kailangan nyo pa rin yan. May katabi pa, sir, ito. Parehas ito naman nun? magkaiba naman siya. Okay ba pa to? Ito naman, ang tawag sa kanya A5C. Ito naman, kumbaga sir, ito yung parang big bike Okay, namin. parang 350cc yung ano niya. 350cc. Oo, 350cc. Ayun pala, may mga category. Ito isa, 110cc. Tapos, ito, 350cc. Okay, ang galing, ha? Top speed na nakuha namin nito, sobrang bilis nito, 110 kph. Oh! 110. And then, ang battery nito, isang battery pa lang 140. Ang range? Pag nagdagdag ka pa ng isa, 280 kilometers lang kaya mong i-cater. Pero may abang na siya na pwedeng dagdagan. Yes po, meron ng... Ay, How abang much na. ang battery? Medyo pricey lang, 70,000. Kasi, Okay. ito sir, dagdag ko, ang battery natin sir, di disposable. Okay. Kasi, ang battery natin, kaya po namin ayusin every single cell sa loob. Yung mga cells na yan, pwede namin ayusin. Re-rebalance lang namin. Pag na-rebalance, okay na kagad ang performance. Ang good news to sa rebalancing, 100% libre lifetime. Wow! Hanggat walang pinapalitan sa motor natin, sa battery natin, libre lahat. I-rebalance lang So, namin. dadalhin niya lang sa... Meron pa Namin, kayong sir. showroom, sir? Located kami sa may Sobel Hotel, sa may Monumento, sa may Caloocan. Search nyo lang sa Google Maps, Sobel Hotel. And then, meron pa tayo last one. Parehas lang ba to? Iba naman yan, sir, E3. 130cc. And then, ito naman, sir, 80 kph. Same lang din, pwede siyang mag-extra ng battery. And then, sa kanya naka-mid-drive, ito naman naka-hub motor. Sa gulong din yung pinaka-motor niya. And then, ito, may kasama na din tong brace. Pwede ka na din maglagay ng top box. Ang price nito is 150,000. Kung gusto natin, maka-avail tayo ng, kung ayaw nyo ng medyo bulky, gusto nyo parang aesthetic-wise ang itsura. E2L at E3, 5,000, ma-avail nyo kagad ng 100,000. Okay, so kahit di nila dito i-release, Yes po. doon na sa showroom ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Ang galing, no? So, yun. Sir, thank you so much. Dami namin natutunan. At Thank you, saka, sir. Thank you, sir. ang ganda na ng mga electric motorcycle ngayon talaga sumasabay na. I think, magiging open na talaga to sa market. Kaya ako nagtitingin-tingin na rin ako. Soon, malay natin, di ba? Ito na yung future. Especially, yun nga, di natin makontrol yung pagtaas ng gasolina eh. So, alin sa mga e-scooter na to ni Sense ang nagustuhan ninyo, bibigyan natin ng full review yan. Malay nyo, soon. Comment nyo naman dyan sa baba. If this is your thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, right?